Hello everyone. Today, I'll be making some mocha pot and I'll tell the reason behind sa workflow na ginagawa ko. So yun, let's start by preheating some water. I'll be using 70 degrees Celsius. For the coffee beans naman, 15 grams top para sa 1 service ng mocha pot ko. Next, I'll spray some water mist sa coffee beans natin. Ang purpose naman nito is to reduce the static electricity. During grinding kasi, nagkakaroon niya ng static energy. So, yung mga coffee grounds, nagdidikit-dikit. So, magkaka-chance na mag-clumps. And another is, didikit yan sa iba't ibang metal saka plastic parts ng coffee grinder natin. So, magkakaroon ng retention. Yung bigat, yung sukat ng bigat ng coffee beans natin, pag lumabas na sa coffee grinder natin, mababawasan. And yung, kung may natira dyan, then paiba-iba ang klase ng coffee beans yung ginamit mo, may chance na maghalo-halo. So, magkakaiba-iba yung lasa ng lalabas na coffee grounds. So, ayun. For the grind size naman, I'll be using medium fine. Next naman, maglalagay ako ng paper filter dito sa upper chamber ng mocha pot natin. Ang purpose nito is para masala yung mga microfines na papasok sa taas ng coffee chamber natin. Yung mga microfines kasi, nagkukos yan ng over-extraction. Mas nagiging mapait and mas dry yung lasa ng kape natin. Also, nasasala niya yung ibang coffee oil na nagbibigay ng mas mabigat na mouthfeel sa pakiramdam habang nagdidrink tayo ng coffee. So, kung gusto mo ng mas clarity, mas malinis, mas light na coffee, lagyan mo ng paper filter yung upper chamber ng mocha pot mo. Next naman, coffee bed preparation ng mocha pot natin. For preparing the coffee bed ng mocha pot, I'll be using needle distributor. Pwede rin kayong gumamit ng any matulis na bagay. Ang purpose lang naman nito is to remove yung clumps para bumuhagag siya. Para pagpasok ng pressurized water sa coffee bed, pantay yung dadaanan niya. So, pantay yung pagka-extract ng coffee natin. So, yun.
Also, yung iba, nakikita kong tinatnamp nila. Pero, magkakaroon ng channeling or uneven extraction pag nangyari yon. Kasi, kapag pinress mo yan, sisiksik yan, yung mokapat natin, 1 to 2 bar pressure lang. So, kapag umakyat yan sa taas, hindi niya kayang pumasok ng diretso. So, iba't iba yung dadaanan yan. So, magkakaroon ng uneven extraction. Mawawala yung consistency sa pag-brew natin. So, yun. For the water chamber naman, maglalagay lang ako ng 70 to 90 degrees water below this safety valve. Ang purpose naman kung bakit preheat water yung nilalagay ko sa coffee chamber ko is para mas mabilis maka-build up ng pressure dito sa chamber na to. Kasi kapag mas matagal siya, yung coffee bed natin, mas matagal yung heat contact niya. So, mas may chance na ma-over-extract tong coffee natin. So, magiging mas mapait yan. So, yun. For the temperature naman ng cooker ko, induction, medium low lang yung gamit ko para mas control yung pag-extract ng coffee. Kapag nag-start na lumabas yung coffee sa ibabaw ng chamber, ibawasan nyo lang yung heat temp ng cooker nyo para hindi siya mag-over-extract, para mabawasan yung extraction na nangyari. Tapos, hintayin nyo lang hanggang desired coffee level ng mokapat nyo. Then, alasin nyo agad, ilagay sa different carafe yung coffee para tumigil na yung pag-extract ng coffee. Yun. Saka nga pala, isang hot take, hindi porket may may krema yung mokapat mo, mas masarap na yan. Hindi yun yung nagpapasarap sa kape. Yun lang. Wait lang po ako. Play pa ba? Yun. Thank you for watching po. Enjoy your day and always kape, kape, kape. Bye.